Ang Agosto ay buwan ng kasaysayan at buwan ng wikang pambansa. Kaya naman sa vlog natin ngayon ay papasyalan natin ang museo ng isang bayani, historian, folklorista, reformista na may matinding pagnanasa na isulong ang pagbabago sa gobyerno at sa umiiral na sistema sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Nako, kahit napakarami ng clue, hindi ko pa rin sasabihin sa inyo kung sino. Para di naman ako nagsabi ng secret niyan, pero alam na ng lahat. Siya pala guys ay isa rin sa mga ipinagmamalaki ng mga Baliwagenyo. Tapos sa national television, palaging nagagamit ang lugar na Baliwag, Bulacan kapag tinutukoy nila ay baliw. Huwag na lang sanang maulit yung ganon dahil nakakasira yan ng image ng isang lugar. O siya, huwag na lang tayong mag-focus sa mga negatibong bagay. Doon na lang tayo sa mga pwede nating matutunan. Excited na nga akong i-share yung mga nalaman at natuklasan namin dito. Isa sa aking mga interes ang pagtuklas ng mga kwentong may kinalaman sa history o kasaysayan. Kaya siguro matagal tayong makamove on, no? Mas pinipili kasi nating balikan ang nakaraan. Pero bago tayo mag-travel back in time, kakain muna kami. Naisipan kong i-treat ang batang mabait dahil na-elect daw siya as president sa klase nila. Gusto kong makasanayan namin na sinicelebrate ang mga small wins dahil nakaka-motivate yan to keep moving forward. Pagkatapos nga namin kumain ay naglakad na kami papuntang museo. Mga 4 to 5 minutes lang naman nalakad to mula sa simbahan ng St. Augustine. At ito ay bukas para sa lahat mula ika-8 ng umaga hanggang ika-4 ng hapon, Martes hanggang Linggo. Sarado lang sila pag Lunes. Biruin nyo yon, nakakarating pa ako ng ibang rehiyon, probinsya at bayan para i-vlog ang mga historical places. Samantalang meron pala dito sa may barangay namin. Ilang taon na akong pabalik-balik sa gawin na to pero ngayon ko lang naisipan na pasyalan. Dati kasi puro gala ang alam ko pero yun bang gala na wala namang purpose. Nung isang araw biglang naagaw ang attention ko nitong mahabang telang pula, puti at asul na nakapaikot sa bahay na parang ancestral home. Meron ding watawat ng Pilipinas at tribulto na may historical marker. Alam nyo ba na dito mismo sa lugar na to ipinanganak ang bayaning Bulakenyo na si Mariano Ponce. Binuksan sa publiko ng National Historical Commission of the Philippines bilang museo noong ika-23 ng Mayo, taong 2019. Kikilalanin natin siya bilang isang makabayan, mananalaysay, diplomatiko na kasama ni Rizal, Del Pilar, Graciano Lopez Haina at iba pa upang ipalaganap ang mithiin ng Pilipinas. Si Mariano Ponce ay isinilang noong ika-22 ng Marso taong 1863. Dito lang yan sa Tibag, Baliwag, Bulacan. Siya ang panganay na anak ng nakatatandang Mariano Ponce at Maria Colliantes de los Santos. Natapos ni Ponce ang kanyang elementarya dito sa Baliwag. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa Maynila at nakamit ng kanyang Bachelor in Artes mula sa Colegio de San Juan de Letran taong 1885. Nagpatuloy naman siya ng kursong medisina sa Universidad de Santo Tomas. Ngunit kalauna nagpasa siyang ipagpatuloy ang pag-aaral sa Europa. Umalis siya ng Pilipinas patungong Barcelona sa bansang Espanya noong Hunyo 1887. Subalit pagdating doon siya ay napasama sa gawaing politikal ng kanyang mga kababayan. Iginugol nila ang kanilang panahon sa pagmumulat sa mga Espanyol ukol sa kondisyon ng Pilipinas bilang kolonya ng Espanya. Itinatag ng mga Pilipino ang pahayagang La Solidaridad upang maging tagapagsalita ng kilusan para sa reforma. Ang unang patnugot nito ay si Graciano Lopez Haina at pinalitan naman ni Marcelo H. Del Pilar nung nalipat ang kampanya sa Madrid na kabisera ng Espanya. Nanatili naman bilang tagapamahalang patnugot si Ponce. Ngayon naman ay kikilalanin natin siya bilang isang mananalaysay at folklorista. Samot-saring paksa ang isinulat ni Ponce sa La Solidaridad. Ilan sa mga ito ang mga isyong panlipunan, mga kilalang Pilipino katulad ng magkapatid na Luna at si Jose Maria Panganiban, kasaysayan ng ating bansa at tungkol sa mga manlalakbay sa Pilipinas tulad ni Dr. Fyodor Hagor. Hinikayat naman siya ni Isabelo de los Reyes na tipunin ang mga tradisyonal na paniniwala, alamat at kaugalian ng mga Bulakenyo. At ang naging resulta nito ay ang El Folklore Bulakenyo na lumabas sa pahayagang La Oceania Espanyola noong 1885. Gumamit siya ng mga pangalang Naning, Kalipulako at Tigbalang. Kinikilala si Ponce bilang isa sa mga unang folklorista ng Pilipinas dahil sa mga naisulat niyang artikulo tungkol sa mga kaalamang bayan. Ngayon naman ay kikilalanin natin siya bilang isang diplomatiko. Si Mariano Ponce ay naging kalihim ni General Emilio Aguinaldo sa Hong Kong. Naging bahagi siya ng Hong Kong junta at itinalaga bilang kinatawan. Inatasan siyang humingi ng suporta at umangkat ng armas sa bansang Hapon taong 1878. Nang hikayat din siya ng mga bansa sa Asya na
na kilalanin ang Pilipinas bilang isang malayang bansa. Marami pa kayong malalaman tungkol kay Ponce kapag namasyal kayo sa museyong ito. Namatay siya noong ika-23 ng Mayo 1918 sa Hong Kong. Iniuwi ang mga labi ni Ponce sa tulong ng kapwa niyang mga mason at inilibing siya sa Cementerio del Norte noong ika-15 ng Hunyo 1918. Sa tinatawag ng triumvirate ng kilusang propaganda, mas maagang namatay sina Del Pilar at Rizal. Maaga silang dinakila ngunit hindi kinalimutan ng bansa si Ponce. Patunay dyan ang kanyang mga bantayog at mga puok at institusyong ipinangalan sa kanya. Gayunpaman, ang pinakaangkop na paraan upang parangalan siya ay ang pagpapahalaga sa ating sariling kasaysayan at kultura bilang mga Asyano at bilang mga Pilipino. At dito na nga po natatapos ang ating makabuluhang vlog. Hanggang sa muli, bye-bye!